Detalye sa kaguluhan na ginawa ni Boy Dila sa Wata Wata Festival na nauwi sa demandahan. Isang kasiyahan na nauwi sa kaguluhan. Taunang selebrasyon ang Wata Wata o basaan sa may San Juan City. Pero itong 2024 na yata ang maituturing na pinakamagulo sa matagal na panahong pagdadaos nito. Tila nakalimutan ng mga residente sa nabanggit na lugar ang kahulugan ng ginagawang pambabasa sa tuwing sasapit ang piyesta sa kanilang lugar. Maraming insidente ang nangyari noong araw ng June 24 at hindi mabilang ang mga nakuhang reklamo ng San Juan City. Ang ilan sa mga ito ay nasiraan ng thesis paper, ilang mga bagong biling school supplies, bagong damit o sapatos na galing sa pinaghirapan nilang pera. Pero isa sa mga reklamong nakuha ng San Juan LGU ang lumabas sa mga balita at naging viral. Nakuhanan kasi ang isang delivery rider na hindi lang pambabasa ang inabot sa residente, kundi nasaktan din ito. Mismo si San Juan City Mayor Francis Zamora ang personal na sumama sa delivery rider na si Eustaquio Rapal sa pagsasampa ng kaso laban sa mga residente ng lungsod na lumabag sa mga regulasyon sa Basaan Day. Opisyal na nagsampa ang rider ng reklamong kriminal laban sa hindi tinukoy na mga individual sa tanggapan ng Office of the City Prosecutor sa Hall of Justice ng San Juan. Ang reklamong kriminal ni Rapal ay nagmula sa isang insidente na naganap noong Wata Wata Festival sa lungsod, kung saan sinabi niyang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang rider nang makaharap niya ang salarin. Nakita sa nag-viral na video ang paglapit ng isang lalaki kay Rapal, pero nang makita niya ito, nakiusap siyang huwag siyang basain dahil may mga dokumento siyang ihahatid. Subalit itinuloy pa rin ng nasabing residente ang pambabasa sa rider. Hinawi ni Rapal ang kamay ng rider hanggang sa tumalsik at mabitiwan nito ang hawak niyang tabo. Ngunit ang sumunod na eksena ang ikinagulat ni Rapal maging ng mga nakapanood nito. Hinampas kasi ng lalaking residente ang helmet ni Rapal. Mapapansin din ang isang babae na papalapit sa lalaki at sa rider. Dahil dito hindi nagdalawang isip ang rider na magsampa ng reklamo sa dinanas nito noong pista. Matapos naman na maibalita ang nangyari sa delivery rider, kumakalat naman ngayon ang isang video kung saan makikita ang pagkakakilanlan ng sinasabing salarin sa nasabing insidente. Nakilala ang lalaki bilang si Boy Dila o si Lexter Castro sa totoong buhay. Ang masaklap pa rito, tila ginantihan siya ng mga netizens na nagalit sa kanyang ikinilos. Iba't ibang mga orders kasi ang ipinadadala sa kanya sa pamamagitan ng mga delivery riders. May mga orders ng pagkain na naka-address sa kanya. Ang isa pang nakitang delivery para sa kanya ay bulaklak para sa patay. Subalit ang mas naperwisyo dito ay ang mga riders din dahil ang mga orders para kay Boy Dila ay naka-COD o cash on delivery at pinapacharge sa kanya. Dahil nga sa pangkukuyog na ginawa sa kanya ng mga netizens, naglabas ng kanyang saloobin si Boy Dila. Ipinaliwanag niya sa kanyang video ang kanyang ginawa at sinabing hindi niya sinaktan ang rider, binasa lang niya. Ngunit nakiusap nga raw ito na huwag siyang basain pero itinuloy pa rin niya. Ang katwiran ni Boy Dila, piyesta kasi. Dagdag pa niya sa video, kung ayaw mabasa ng mga tao, huwag daw silang dumaan ng San Juan kapag June 24 dahil alam naman na may basaan na magaganap sa araw na iyon. Ang mga netizens na nakapanood ng kanyang Facebook Live ay kinainisan ang pag-uugaling kanyang ipinakita. Imbis daw na magpakumbaba ito sa kanyang ginawa, ay iginiit pa nito na piyesta sa kanilang lugar at tradisyon na ang pambabasa. Ang ilan naman sa mga netizens ay hindi napigil na magsabing gusto nilang ipadala si Boy Dila sa West Philippine Sea para doon ay basain niya ang mga gumagamit ng water cannons laban sa ating mga sundalo. Igaganti daw ni Boy Dila ang mga ito. Ang ilan naman sa kanila ay sinabing sinasakyan na ni Boy Dila ang pag-viral ng kanyang video at itutuloy na ang pagiging content creator niya. Samantalang marami pang mga videos ang nag-viral sa social media at nagpakita ng mga maling pag-uugali ng mga residente na nawalan ng control, ng haras ng mga pedestrians, passers-by at mga motorista.
Sinabi naman ng alkalde na ang reklamo ni Rapal ay nagmarka ng isang makabuluhang hakbang sa pagtugon sa kaguluhan na naganap sa kanilang lungsod. Aniya na dismaya siya sa pag-uugali ng ilang tao at idiniin niya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at paggalang sa mga pampublikong pagdiriwang tulad ng wata-wata. Ang pagsasampa ng kaso ni Rapal ay isang malinaw na mensahe sa lahat na hindi kukonsintihin ng LGU ang mga aksyon na nakakasira sa kaayusan at kaligtasan ng publiko. Dagdag pa ni Mayor Zamora, ang San Juan Police Station at ang Office of the City Prosecutor ang hahawak sa kaso at ang parehong ahensya ay magtutulungan upang iproseso ang reklamo at simulan ang kinakailangang legal na paglilitis. Inutusan ni Mayor Zamora ang lahat ng kapitan ng barangay na kilalanin ang mga salarin at sinabing mananagot ang mga ito at mahaharap sila sa parusa. Sinigurado rin niya na sa mga susunod na pagdiriwang ng wata-wata ay hindi na mauulit ang katulad na kaguluhan. Ang mga gumawa ng mga gawaing ito laban kay Rapal ay parurusahan ayon sa batas. Magtatalaga na rin sila ng isang basin zone kung saan doon na lamang maaaring mambasa ang mga residente o mga dadalo sa pista. Ang insidenteng pinag-uusapan ay paglabag sa San Juan City Ordinance 51, Series of 2018, an ordinance regulating the Wata-Wata San Juan Fiesta and providing penalties thereof. Tahasang ipinagbabawal ng ordinansa ang paggamit ng maruming tubig, water bombs, water in plastic bottles or glass containers, at iba pang katulad na materyales na maaaring makapanakit sa mga tao. Sapilit ang pagbubukas ng mga pribado at pampublikong sasakyan. Pagbabanta at pananakit at pagyanig o pagpasok sa anumang sasakyan para magtapon ng tubig. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagbebenta, pagbili at pag-inom ng alak mula 12:01 a.m. hanggang 3 p.m. ng June 24 bawat taon. Ang mga lalabag sa ordinansa ay may multang 2,500 pesos at isang araw ng community service para sa mga first-time offenders, 3,500 pesos at 3 araw na community service para sa pangalawang beses na pagkakasala, at 5,000 pesos at 1 hanggang 6 na araw na pagkakakulong para sa mga ikatlong beses na magkakasala. Humingi ng paumanhin ang pamahalaang lungsod ng San Juan sa mga naapektuhan ng maling pag-uugali ng mga residenteng nagkakasiyahan at nangakong gagawin ang kanilang makakaya upang maiwasan itong maulit sa hinaharap. Anila, ang basaan ay isang relihiyoso at kultural na tradisyon na isinasagawa sa San Juan para sa taunang pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan Bautista. Isa rin itong sagisag ng pagbibinyag na isinagawa ni Juan Bautista kay Jesus. Tuwing June 24, ang basaan ay ipinagdiriwang sa ibang mga bayan at lungsod sa Pilipinas. Dahil karamihan sa mga naninirahan dito ay mga Katoliko, na kilala sa mga lumang tradisyon na hindi naman sinasang-ayunan ng simbahang Katoliko. Isa rin ang Barangay Don Galo sa Parañaque City na may basaan sa kaparehong petsa. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Just send in your comments below.